Olongapo City, 1986. Sa gitna ng dagsa ng mga Amerikanong sundalo mula sa Subic Naval Base, ang lungsod ay binansagang Sin City ng Pilipinas. Sa mundong ito ng mga ilaw at musika, isang 12 anyos na batang palaboy-laboy ang napadpad, si Rosario Baluyot. Walang permanenteng tahanan, walang pamilyang nagbabantay. Isang gabi noong October 1986, isang banyagang doktor ang lumapit sa kanya. May bitbit na pangako ng pagkain at pera. Ngunit ang hindi alam ni Rosario, ang paghakbang niya sa loob ng isang hotel room ay ang simula ng kanyang dahan-dahang kamatayan. Ito ang kaso ni Rosario Baluyot, ang musmos na nilapastangan ng isang doktor at namatay dahil sa impeksyon na tinamo sa kanyang cervix dahil sa pinasok na vibrator. Makalipas ang 7 buwan, May 14, 1987, natagpuan si Rosario sa isang kalsada. Walang malay, duguan ng palda at may umaalingasaw na masamang amoy mula sa kanyang katawan. Agad siyang dinala sa Olongapo City General Hospital ng isang basurero. Noong una, akala ng mga doktor ay simpleng impeksyon sa tiyan ang kanyang iniinda. Ngunit nang sumailalim siya sa masusing internal examination, nagulat ang mga eksperto. May isang matigas na foreign object na nakabaon sa kanyang vaginal canal patungo sa kanyang cervix. Sa pamamagitan ng isang emergency operation, tinanggal ang bagay na ito at doon nalaman ang tunay na nangyari sa musmus na bata. Ito ay isang bahagi ng electronic vibrator na nabali at naiwan sa loob ng kanyang katawan ng mahigit kalahating taon. Ang bagay na ito ang nagdulot ng malalang impeksyon na unti-unting naging lason sa kanyang mga laman loob. Makalipas lamang ang 6 na araw, noong May 20, 1987, tuluyang nalagutan ng hininga ang batang si Rosario. Sino ang halimaw sa likod ng krimeng ito? Sa tulong ng isa pang batang palaboy na si Jesse Ramirez na kasama ni Rosario noong gabing iyon, itinuro ng investigasyon ng isang Austrian physician na si Heinrich Stefan Ritter. Ayon sa testigo, dinala sila ni Ritter sa isang hotel ang dalawang bata noong October 10, 1986 at doon isinagawa ang pangahalay sa dalawang musmus na palaboy. Binayaran ng dalawang bata ng tig 200 piso. Ang hatol, noong March 29, 1989, hinatulan ng Regional Trial Court si Ritter ng parusang habang buhay na pagkakabilanggo para sa krimeng rape with homicide. Umakyat ang kaso sa Korte Suprema. Subalit nagkaroon ng kontrobersyal na desisyon. Noong March 5, 1991, ibinaligtad ng Korte Suprema ang hatol at inabsolba o pinawalang sala si Heinrich Ritter. Ayon sa korte, hindi sapat ang ebidensya upang patunayan na si Rosario ay wala pang 12 taong gulang noong gabi ng krimen dahil sa isang baptismal certificate na nagpakitang mas matanda siya ng kaunti. Hindi rin napatunayan ng walang pag-aalinlangan na si Ritter ang mismong nagpasok ng bagay na naging sanhi ng kanyang kamatayan dahil sa 7 buwang lumipas. Bagamat nakaligtas sa kulungan, inatasan si Ritter na magbayad ng halagang 60,000 pesos bilang danyos sa lola ni Rosario at agad na ipinadeport si Ritter sa Austria. Bumalik si Heinrich Ritter sa Austria bilang isang malayang tao habang si Rosario Baluyot ay naiwan sa isang malamig na libingan. Ang kanyang kamatayan ay hindi naging daan para makulong ang kanyang salarin. Ngunit ang kanyang kwento ang naging mitya ng isang kilusan upang labanan ang child sexual exploitation sa turismo. Ang trahedya ni Rosario ay isang masakit na paalala sa ating batas at lipunan. Ang hustisya ba ay para lamang sa may pangalan at may pera? Namatay si Rosario sa lansangan sa kamay ng isang dayuhan at ang tanging ginawa ng lipunan natin ay magbulag-bulagan sa kanyang kalagayan.